Nakatutok ang buong puwersa ng pamahalaan sa mga oportunidad sa negosyo na magbubukas dahil sa ASEAN Chairship ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Formal nang sinimulan ng Pilipinas ang ASEAN 2026 Chairship ngayong araw sa pamamagitan ng isang high-level forum na nakatutok sa investment, regional cooperation at economic growth. Nagtipon ang mga senior policymakers, global investors at mga maimpluwensyang media figures sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum bilang unang malaking hakbang sa economic agenda kung saan prioridad ng bansa pagdating sa trade, investment at mas malalim na regional integration sa ASEAN. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakasentro ang forum sa economic resilience, digital transformation at sustainable at inclusive growth. Kasabay nito ang paglulunsad ng Business and Investment Promotion Calendar ng Pilipinas sa ilalim ng ASEAN Chairship, kung saan mahigit 500 strategic engagements ang inaasang maisasagawa. Kabilang sa mga strategic priorities ng bansa, ang mas matibay na public-private partnerships, mas malawak na digital connectivity, mas matatag na supply chains, at mas maraming oportunidad para sa MSMEs, women entrepreneurs, at mga negosyong panrehiyon. Kasama rin sa mga itinutulak ng Pilipinas sa chairship ang digitalization at AI, semiconductors at critical minerals, renewable energy infrastructure, cross-border digital talent mobility, at healthcare innovation. Sa isang panel discussion tungkol sa public-private partnerships o PPPs, tinalakay kung paano mapapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto sa bansa sa tulong ng pribadong sektor. Ipinaliwanag ni Education Secretary Sonny Angara kung bakit kasama ang mga tradisyonal na infrastructure projects, edukasyon at healthcare. This administration has sent very clear signals that they want to work with the private sector and that they need the private sector. And I think another change that President Marcos has initiated is that we want human development and human infrastructure at the core of the PPPs, not just physical development, not just building structures. Kaugnay nito, tinalakay din ang mga posibleng modality para sa social infrastructure, kabilang ang pagpapatayo ng mga silid-aralan, habang nananatiling bukas ang pagsali ng malalaking kumpanya sa mga bidding process. Binigyang diin naman ng pribadong sektor na mahalaga ang malinaw na framework sa mga proyekto upang mapanatili ang interes ng mga investor sa mga long-term programs ng gobyerno. From the private sector, from where we stand, what we ask for are really just predictability in the rules, transparency in the processes, and the private sector knowing exactly when the projects are going to come out. Samantala, kinilala rin ng ilang mga local investors ang mga hakbang ng ARTA para mapadali ang ease of doing business sa bansa. Ayon naman kay DTI Secretary Cristina Roque, malaki ang pwedeng maidulot ng ASEAN Chairship sa pagpapalawak ng ekonomikong ugnayan ng Pilipinas sa rehiyon. So, naka-focus kami ngayon sa ASEAN Chairship because there's a lot of opportunities talaga that we can get from ASEAN, and ang ASEAN's once bonded together, is a very strong force to reckon with actually. Binigyang diin din ni Secretary Roque na umabot sa 84.41 billion US dollars ang exports ng Pilipinas noong 2025, ang pinakamataas na naitala, kasabay ng 15.2% growth year-on-year. Sa investments naman, nagtala rin ng record high approvals na senyales ng patuloy na pagtitiwala ng mga negosyo sa Pilipinas. Nakatulong din sa paglakas ng investment climate ang mga reforma tulad ng Create More Act, Green Lanes for Strategic Investments at PPP Code na layong pabilisin ang mga proseso at bawasan ang mga hadlang sa pagdenegosyo. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.